What's up mga ka-travels? Isang island hopping adventure na naman kasama ang aking mga co-workers ang ating ganap sa araw na ito. Yes, you've heard it right mga ka-travels. Dahil this day ay pasyalan natin ang makasaysayang Elf Riley na talaga namang tumatak bilang isang historical landmark ng ating kasaysayan. Samantala ay pasukin naman natin ang nakakamanghang underground cave na pambihirang mapupuntahan dito sa Carabao Island o mas kilalang Fort Frank na di kalayuan dito sa Elf Riley. Ang Elf Riley, na kilala rin bilang Fort Drum, ay isang makasaysayang puok na matatagpuan sa bunganga ng Manila Bay. Ito ay tinayo ng mga Amerikano mula 1909 hanggang 1914 bilang isang matibay na depensa laban sa mga potensyal na pag-atake sa lugar. Ang fort na ito ay dinisenyo upang magmukhang unsinkable battleship at ginawa mula sa konkretong bakal na may kapal na 6 na metro ang mga pader at bubong. Ito ay narmahan ng mga malalakas na kanyon at mga anti-craft gun na nagbibigay din ng kakayahang labanan ang mga banta mula sa dagat. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Drum ay naging isang mahalagang estratehikong lokasyon. Nagtagumpay itong labanan ang mga puwersa ng Hapon sa loob ng higit 5 buwan. Gayunpaman, bumagsak ito sa kamay ng mga Hapon nang sumuko ang Corregidor noong 1942. Matapos ang digmaan, ang mga Amerikano ay nagpasya na pasabugin ang fort gamit ang gasolina at diesel upang hindi na ito magamit ng kaaway, na nagresulta ng pagkamatay ng 68 Hapon. Sa ngayon, ang Elf Riley o Fort Drum ay nanatiling isang simbolo ng katatagan at inobasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga labi nito ay nagsisilbing paalaala ng mga sakripisyo at laban na naganap sa lugar na ito. Ito ay isang puok na maaring bisitahin ng mga mahilig sa kasaysayan upang mas maunawaan ang mga pangyayari noong panahon ng digmaan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay samahan niyo akong pasyalan ang dalawa sa mga historical landmark dito sa lugar. Sakay nga ng 2 rubber boat ay sinimulan namin ang aming biyahe mula dito sa beachhead ng Ternate, Cavite. Siyempre, libre lamang namin na-avail ang trip na ito dahil ito ay isang team building activity. Kasama ng aming mga katrabaho at kanilang mga pamilya ay sabay-sabay naming in-enjoy ang one-of-a-kind island hopping activity na ito dito sa lugar. Isang di malilimutang adventure nga ang aming na-experience dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon na mag-unwind at mag-relax matapos ang napakahabang stress sa trabaho. Bonus pa dito na makasama namin ang aming mahal sa buhay para sa pambihirang pagkakataong ito. See, sobrang enjoying, di ba? Sa inyong island hopping adventure ay siguraduhin yung low tide ang inyong pag-ikot upang maiwasan na makasagupa ng malalaking alon. But you know what? Isa sa mga nakadagdag ng excitement sa aming biyahe ay ang aming nakakasalubong na mga alon. Tingnan nyo guys, pangiti-ngiti lang yan pero masakit na ang kaso-kasuan yan. Disclaimer lang guys, well-trained pala ang aming mga guides at fully equipped naman ng safety gears ang aming mga grupo. Heto na nga at nakarating na ang aming grupo sa paligid ng Fort Drum. Nakakapanindig balahibo pala guys na makita sa unang pagkakataon ang makasaysayang lugar na ito. For safety purposes nga ay hindi na nagtangka umakyat pa ang aming grupo sa itaas ng Fort Drum dahil nangangailangan pa ito ng additional stairs para tuluyang marating ang tuktok ng lugar na ito. Sunod naman nating dinayo ang Fort Frank o mas kilala sa tawag na Carabao Island. Along the way ay makikita mo ang ilan sa ating mga kababayan dito na nangingisda. Heto na nga at narating na namin ang bukana ng Carabao Island. Napakalinaw nga ng tubig dagat dito at sobrang kalma ang hampas ng mga alon. Ayon sa aming mga guides, ito ay ang pinaka-recommended time para sa inyong snorkeling activities. Bukod sa malinaw at malinis na tubig, ay kapansin-pansin din ang makapigil hiningang rock formations. Pinasok din namin ang isang nakatagong underground cave na talaga namang mapapawaw ka dahil sa pambihirang ganda at nakakamanghang tanawin sa iyong pagpasok dito. Ang sikat na destinasyong ito ay talaga namang nagbalik tanaw sa akin ng aking travel adventure sa isla ng Palawan na kung tawagin ay Underground River.
Dahil medyo madilim na ang bahaging ito ay hindi na namin ipinagpatuloy ang aming pagtuklas sa underground cave na ito. Magkagayunman ay sobrang nag-enjoy pa rin ang aming grupo dahil sa pambihirang pagkakataon na makarating at matuklasan ang nakatagong yaman sa lugar na ito. There you have it mga ka-travels, isang di malilimutang travel adventure na naman ang ating naibahagi na sigurado akong feel nyo ring ma-experience ngayong summer. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay mga ka-travels. Hanggang sa muli, salamat!